Kaya ako po ito tinanong, Mr. Chair, Mr. Secretary, kasi itong mga siraulong kumpanyang to, File ng TRO. ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Are you aware of that, Mr. Secretary? Yes po, nabasa ko Yes. po sa news, Mr. Chairman. Tama po. Ngayon, ang argumento ng Redicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Yun po ang pinupunto ko dito, Mr. Chair. Kaya kinonfirm ko lang po from DPWH dahil DPWH na mismo ang nagko-confirm na malalaking kontrata ang nasisecure ng Redicon at R2 Builders. Kaya ako po binibigyang diin to dahil hindi po katanggap-tanggap na may mga bilyonaryo na mga kontratista na haharang doon sa gagarampot na nga lang na dagdag sahod. Kaya ako po binabanggit siraulo itong mga kumpanyang to and I can say that with full passion. Dahil hindi na sila naawa sa mga manggagawang minimum wage earner, yan po mga security guard, yung mga naghahain po sa atin dito ng pagkain, puro minimum wage earner yan. Kada papasok ako dito, nagtatanong yan, Boss Eli, kamusta na po yung dagdag sahod ng mga manggagawa? At kailangan pong mabanggit yan dito at coming from the DPWH para malaman ng buong Pilipinas na nagsisinungaling itong Redicon at R2 Builders sa harap ng korte na sinasabi nila na malulugi raw sila at sa harap ng taong bayan. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay nanggalaiti nga po itong si Congressman Eli San Fernando. Dito nga po sa ginawang pagdinig patungkol po dito sa budget ng DPWH. At naungkat po dito mga kababayan ang dalawang construction company na naging dahilan nga po ng pagkaantala ng taas sweldo ng mga manggagawa dito sa ating bansa mga kababayan. Dahil base po sa kanila ay malulugi di umano ang kanilang kumpanya kung masusunod ang taas sweldo. Subalit lumabas dito sa pagdinig na to mga kababayan na napakalaki pala ng mga proyektong nakuha ng mga construction company na ito. Dito nga po sa DPWH mga kababayan. Bilyon-bilyon. At dito nga po ng galaiti itong si Congressman Eli San Fernando dahil sa kabila ng napakalaki nilang mga kontrata na nakukuha sa gobyerno, pinagdadamot pa nila ang kakarampot na taas sweldo ng mga manggagawang Pilipino na dapat sana ay makakatulong sa pang-araw-araw po na gastusin dahil napakataas po ng mga bilihin, ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa mga kababayan. Ito, panoorin po natin ang mainit na talakayan dito nga po sa naging pagdinig patungkol nga po sa budget ng DPWH mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Next from the minority, Congressman Elijah San Fernando. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Secretary, gusto ko pong malaman ilan at ano ang mga contracts ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders. Mr. Chairman, titingnan ko lang po yung mula po 2016, 174 po mula 2016. Ang completed po ay 150. Sa ano pong company yan? Contractor yan? Redicon. Sa Redicon po. So mula These are mostly 2016, asphalt overlay, tama ba? And road rehabilitation. Opo. so 170. 150 po ang completed. Sa R2 Builders naman po. Ay, kukuha po kami, Mr. Chairman, at papadala po namin agad-agad. Wala Pero lang po ngayon off the bat. may ballpark figure po ba tayo? At least 100 po ba? 20? We will run it po lang sa portal and we will submit po, Mr. Chairman. Mr. Secretary, magkano po ang total ng contracts
na nakuha ng Redicon at R2 Builders? We will run po R2 Builders. For Redicon po, yung total po since 2016 ay 9 billion po. Opo. Sa R2 Builders naman po. Wala pa Wala po pa. akong datos. Pasensya na po, Mr. Apo, Chairman. pero At, nakasulat po sa portal ninyo, nasa around mga 2.7 billion pesos since 2021. Opo. Kung yun po ang lumabas sa portal, that is accurate Okay po, po. Mr. Chairman. So, ito pong Redicon Trading at R2 Builders ay makukonsidera nating mga big contractors securing billions of pesos of contracts from DPWH. Tama po ba? Opo, malaki po ito. In fact, I think Redicon is the number one in terms of asphalt and road reconstruction. So, Redicon is number one in terms of asphalt and Yes. road construction. Opo, Thank you po, both- Mr. Secretary. Both in terms of the government contracts and also private sector. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Redicon po ba ang gumawa ng EDSA rehabilitation? Tama po. Tama Sila po, no? Phase 1 po, yes. Sa Opo. phase 1. In fact, pinuntahan niyo po yun, Secretary, Opo. yung asfalto. Napamura pa kayo doon, Secretary, doon sa Opo, sira-sira agad. Tama po ba? tama po. Thank you po, Mr. Secretary. Kaya ako po to tinanong, Mr. Chair, Mr. Secretary, kasi itong mga siraulong kumpanyang to, File ng TRO. ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Are you aware of that, Mr. Secretary? Yes po, nabasa ko Yes. po sa news, Mr. Chairman. Tama po. Ngayon, ang argumento ng Redicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa. Yun po ang pinupunto ko dito, Mr. Chair. Kaya kinonfirm ko lang po from DPWH dahil DPWH na mismo ang nagko-confirm na malalaking kontrata ang nasisecure ng Redicon at R2 Builders. Ngayon po, Mr. Secretary, ongoing po itong kaso na ito. In fact, pinanghimasukan, dahil nga sa nangyaring kaso na to, pinanghimasukan na ng korte. Parehas yung trabaho namin dito sa Kongreso at sa Ehekutibo. Yung other executive agency, yung DOLE, tinapakan, binastos nitong mga contractor na to. Kasi malinaw nakasulat sa labor code, kung may apela sila, hindi dapat sila tatakbo ng Regional Trial Court, dapat doon sila sa National Wages and Productivity Commission. Mr. Chair, Mr. Secretary, kaya ako po binibigyang diin to dahil hindi po katanggap-tanggap na may mga bilyonaryo na mga kontratista na harang doon sa gagarampot na nga lang na dagdag sahod. Kaya ako po binabanggit, Grabe. siraulo itong mga kumpanyang to. And I can say that with full passion. Dahil hindi na sila naawa sa mga manggagawang minimum wage earner, yan po mga security guard, yung mga naghahain po sa atin dito ng pagkain, puro minimum wage earner yan. Kada papasok ako dito, nagtatanong yan, Boss Eli, kamusta na po yung dagdag sahod ng mga manggagawa? At kailangan pong mabanggit yan dito at coming from the DPWH para malaman ng buong Pilipinas na nagsisinungaling itong Redicon at R2 Builders sa harap ng korte na sinasabi nila na malulugi raw sila at sa harap ng taong bayan. So hindi po katanggap-tanggap to, Mr. Secretary. Ngayon po, Mr. Secretary, dahil po nakita natin dispalinghado yung ginagawa ng Redicon sa EDSA, ano po ang mga corrective measures na ginagawa ng DPWH? Unang-una po, no, naayos na po ito. No? Yung isang area po na nagkaproblema, yung pong area between Estrella and Buendia, na talagang natutubigan, ito po inaayos na. At nagkaroon na po ng corrective measures dito at no cost to the national. Wala pong dagdag na cost ito. No? Ikalawa po, alam ko po, minultahan na rin po sila hindi ko po alam kung magkano ang minulta ng MMDA, pero nabasa ko din po sa news na minultahan po sila ng MMDA dahil po dun sa aberyang na cost nito. Parang 50,000 lang ata yun, Mr. Secretary. Hindi ko po alam kung magkano po, Sige. Mr. Chairman. Pero hindi po tayo papayag na no. In fact, pwede ko na rin pong i-anunsyo ngayon, no, dahil nga po sa nangyaring yon,
nagpapa-order na po ako ng third-party audit, no, nitong ginawa sa phase 1 ng EDSA para lang po masigurado na yung mga materyales, yung pagkagawa, talagang tama. No? Kasi po talagang nagalit po ako dito. Pero ang pagkakapaliwanag po sa akin, nung mga engineer, talaga pong nagka-problema dahil talagang nagpanding po ang tubig dito sa area na to, specifically between Estrella and Buendia. At dahil dun po, habang dumadaan yung mga bus na may tubig, nag-chip off po yung asfalto. Pero ito po ay kinorek na nila upon may instruction na immediately maayos at pati po yung iba pang mga engineering interventions, no? Halimbawa po, nagpalaki po tayo diyan ng inlet, no? Yung pagpasok po sa drainage para po bumilis ang pagbaba ng tubig diyan sa madalas na binabahang area na yan. Ginawa na rin po nila yan at wala pong dagdag na cost yan sa taong bayan. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Kaya ako po na itanong yan dahil mas makikita natin ngayon gaano kaganid at kagahaman itong Redicon. Pero mo gagawa ng mga pwede kong masabi na substandard yan eh. Yung pag-aasfalto, hindi natin alam kung sa EDSA lang yan. So gagawa ng mga dispalinghado, mga substandard na mga proyekto, tapos pagkakakitaan yung mga proyektong yan, tapos mamigay lang ng kaunti, barya na nga doon sa mga manggagawa nila, hindi pa nila magawa, tatakbo sa korte. Dapat nga, mangyari dito, boycott to ng mga construction worker eh. Dahil yung mga construction worker, walang dagdag sahod dahil sa mga kumpanyang to. Mr. Chair, kaya ako po itinanong yan at binibigyang diin dito dahil may connection po yung pinag-uusapan natin mula sa mga bilyong pisong kontrata na nasesecure ng mga kontratistang ito at yung usapin naman ng mga manggagawa. If they can secure billions of pesos worth of contracts, naniniwala po ako, Mr. Chair, that they can give their workers additional wages. Huwag naman masyadong gahaman tong Redicon tsaka R2 Builders. Huwag naman masyadong napakadamot, napakaganit nitong Redicon at R2 Builders. Yun lang naman po ang punto ko dito, Mr. Chair. Maraming salamat po, Secretary Vince. Alam po namin na ginagawa niyo ang lahat para maiayos yung mga DPWH projects po natin. At kaisa niyo po kami sa transparency, accountability at pagtitiyak na yung mga proyekto natin ay talagang mailalagak at magagawa para sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, DPWH pa. Maraming salamat po, Kong Eri. Thank Kaisa you, namin din Kong po kayo. Elijah. Congressman Bong Sontay. Thank you very much, Mr. Chair. Hi, Secretary Vince. Magandang hapon po sa inyo. Well, I think it will be no argument pag sinabi natin that the 2027 budget is being proposed against an institutional background of large audit deficiencies, weak project preparation, extreme flood control controversy, ghost projects, questionable budget insertions. In fact, you've been around the TV and the social media talking about these things. And hindi nyo naman kasalanan dahil ito'y inabutan nyo na. Ngunit, ano ho ba yung nagawa natin preparasyon para hindi na maulit yung mga ganitong bagay? Salamat po, Congressman Suntay. Kagaya po nung na-present natin kanina, pinilit po natin talaga na mas maging napaka-stricto sa pagsumiti pa lang ng mga proyekto sa budget ngayong 2027. Dati-rati po, alam naman po ng lahat ito, na madalas kapag po nagsusumiti ng proyekto sa DPWH, madalas po yan, project title at cost lang. No? Wala pong mga supporting documents yan. Madalas, hindi po yan yung mga priorities ng mga regions, mga probinsya, mga local governments. Ikagawa po, yan ay madalas hindi kino-coordinate sa mga local governments. At madalas din po, wala pa po yung mga program of work. No? So, yan po, minarapat natin na i-require yan bago pa isumite ang mga proyekto for consideration sa budget. Kaya po ngayon, ito pong mga proyektong isinumite, at kung meron pong mga idadagdag o babaguhin o papalitan, kailangan po maging subject din yan sa same requirements na initially na in-impose
po natin. Yan po tingin ko ang isa sa mga pinaka-importanting reforma. No? And I cannot overemphasize po, Mr. Chairman, Congressman, yung pong accountability ng mga implementing offices. No? Yung pong certificate of implementability. First time po itong ginawa na ang isang regional director o district engineer ay pipirma mismo. Nasasabihin na ang project ay merong coordination either sa local, sa regional, o sa provincial. Walang right-of-way issue. Walang duplication sa mga nakaraang proyekto. Walang duplicate funding source. At meron pong geotag physical photos. Meaning, pupunta po siya doon, hindi lang mag-Google Map sa opisina, pupunta po doon, kukuha ng picture yung project site at i-upload sa sistema yung coordinates nun. Opo. First time po yan. Hindi po yan, kung tatanungin niyo po ako, ito po ay 100% foolproof? Hindi po. No, hindi po. Pero ito po ang ginawa namin ngayon. Pero tingin ko po, pwede pa po nating i-improve po sa mga susunod na taon. Lalo na kung meron pong mga ideas ang honorable committee natin at ang mga members natin para lalo pa pong paigtingin ito. Po, na kagaya ng sinabi nyo ngayon, yung mga projects being proposed, geotag, kung ano yung priority ng LGU o ng region, identified yung mga coordinates nito at ito'y yung may proper estimation na nagawa. Tama ba? Apo. Now, when I went over the NEP for 2027, napansin ko lang that there were several clusters of appropriations that are materially less specific than the other entries na kasama. For example, in page 675, merong construction of evacuation centers, 180 million per region. Sa 427, sa page 427, facilities for PWDs, 5 million per region. In the same page, facilities for elderly senior citizens, 20 million per region. Now, these are particularly unusual because of the identical allocation formula used. Dahil pagkaalam ko kasi, pag need-based infrastructure program ang gagamitin natin, ordinarily, it will produce different amounts. Dahil sa population size, existing facility, hazard exposure, etc. etc. Pero bakit ganon? Kung ang ginagamit natin ngayon ay... Opo, ipapaliwanag ko po yun. No? Ipinagiwanag po sa akin yan ng ating mga implementing offices. Ang evacuation centers po na nakapasok sa budget ng DPWH ay base sa Ligtas Pinoy Centers Act. No? At nakamandate po doon na ipapasok po sa DPWH ang budget ng mga evacuation centers. Pero ang nagdi-determine po ng exact site at yung amounts, no? Yung amounts po meron pong 5-year plan po ito at fixed po yung amounts niyan under the 5-year plan. At ang nagdi-determine po ng exact site ay ang NDRRMC, hindi po ang DPWH. Pero nakamandate po is 2 per region. Kaya po, pati po yung amounts yan, kaya pare-pareho, yan po ay base sa standards po na sinet din po ng NDRRMC and OCD. So, yun po ang explanation sa atin at yan po ay year in and year out, ganyan po, since napasa po ang batas. Hindi naman ito, concern ko lang yon dahil nga there is no proper Discretionary. identification, baka maging bangko lang to na pagkukunan Hindi po. ng Hindi po. preferred. No. In fact po, hindi kami po pwedeng mag-implement until magsabi po ang NDRRMC at ang OCD kung saan namin ilalagay itong mga evacuation centers na ito. In fact, ang DPWH role lang po dito ay magpagawa. Pagka po na-identify na ng NDRRMC based on the IRR po ng Ligtas Centers Act. Okay. Ligtas Pinoy Centers Act. Thank you. Now, tatanong ko nga sana rin kung ano yung basis ng distribution and allocation ng
funding or implementation. Pero kagaya ng nabanggit kanina ni Congressman Tino, kasi ako rin nagtaka, bakit may mga distrito which receive as high as 18 billion a year. At mayroong distrito as low as 36 million a year lang ang nakukuha. But again, this was not under your term, and I believe this will not happen under your watch. Opo, kung titignan niyo po yung and pinapasubmit naman po ni Kong Toby yung legislative district breakdown nung budget. Wala pong ganun na 18 billion ang isang distrito at isang distrito ay 100 milyon nga. Wala pong. At makukuha naman po natin yun today. Opo, hinahanda na po 'yon at ibibigay po natin. Now, what determines the amount allocated for each district? Nabanggit nyo kanina, needs-based, vetted by the LGU, or yung importanteng proyekto na kailangan per region. Tama o ba? Tama po. Plus po yung compliance sa strict documentary And requirements. compliance. Opo. Oo. Kaya ko lang naitanong to. I believe I raised it, but I just want to open it up. Kasi nung tinignan ko yung sa Quezon City, 6 na distrito lang naman kami. Actually, nagulat nga ako na to. Sabi ko, uy, may 1.7 billion sa distrito ko. Tuwa ako. Isipin nyo, sa District 1, 1 billion 370. Sa District 2, 1 billion 190. Sa District 3, 740. Sa District 5, 1.3 billion. District 6, 1 billion. Sabi ko, sa akin yung pinakamalaki. Nung tinignan ko, nakita ko, yung mga ibang distrito, mga local roads, multipurpose buildings, yung mga nakalagay, ang dami. Pagdating sa distrito ko, 4 na proyekto lang. Nakabuhos lahat ng 1.7. Meron doon, rehabilitation ng gymnasium sa Electrical Road, 300 million. Construction ng National Tobacco Building, Administration Building, 400 million. Construction ng College of Arts and Letters sa UP. Okay naman yun. Dahil eskwelahan yun. Tama lang na budgetan natin. Meron na, ang magagamit lang talaga ng mga ng kadistrito ko, meron ditong para sa flood control sa San Juan River, but I want to point out, and I pointed this out, from 2022 to 2025, the budget allocation for the 4th District of Quezon City amounted to 8.1 billion. 56%, 56.4% of that 8.1 billion was allocated for the San Juan River already. Not by me, by the previous congressman. Pero hanggang people in the 4th District of Quezon City to think that District 4 is being singled out, kaya wala silang makuhang... Opo. Mr. Chairman, if I may respond lang po. Unang-una po, yung mga buildings po ata ay mga ongoing projects na kailangan talagang matapos. Pero very well noted po, no? Congressman Bong, na kailangan po natin ng mga projects na talagang mararamdaman po ng mga kababayan natin. Yeah, kasi dito sa distrito, po, lalo na po practically sa mga, zero ang mararamdaman Opo. nila. pero gusto ko lang pong i-emphasize, yung pong sa pumping station sa San Juan River, kailangan po natin yun. Ito, in fact, yung mga mobile pumps po na in-install natin doon nitong nakaraang habagat, ang laki po na nga itulong para i-minimize po yung pagbaha sa G. Araneta at sa E. Rodriguez. Pero kailangan po natin ng permanente na doon. Pero alam ko din po na nag-usap na po tayo, meron pong mga ibang mga project din na kailangan na sinabihan ko na po yung ating mga district engineer, yung district engineer Yes. natin, Kasi po, na i-submit po para po ma-prioritize din po natin at kasi kung pwede po Vince, nating madagdag. hindi lang po yung Araneta Avenue ang nagpapasa Tama sa po. District 4. Meron pang mga ibang lugar Tama. na kailangan i-address. Tama po. In fact, kung mapapadaan kayo sa Timog, during my term in the 18th Congress, inayos po namin yun Lumapad yung kalsada, lumaki yung box culvert. Pero may natirang portion from Burger King to Quezon Avenue na maliit yung culvert, kaya Tama. tumataas yung tubig sa harap ng Burger King. Sabi ko nga, noong 2026 pa, pinapalagayan ko ng allocation, pero wala tayong allocation. Sana mabuo nyo naman para wag masayang yung allocation po natin. Opo.
makakaasa po kayo na Bongbong, last question. tututukan po natin, gagong-gago na yung mga areas. And- Na-identify na po namin talaga yung mga areas sa distrito ninyo na talagang madalas bahain. And I'm very Tutukan po hopeful po sa sagot nyo dahil naawa na po ako sa mga kadistrito ko. Dahil for the entire 2026, wala rin po kayong na-implement. May pag-asa pa kayang lumabas yung mga 2026. Pinapa-fast track ko na po ang pagpapagabas. Oo. Mr. Dahil Chairman. kahit isa wala. Opo. Thank you, Salamat Bongbong. Thank you po, sir. Thank you, Secretary. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion patungkol sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.